Amen. Hallelujah. Sa kabila na ang dami po ngayong balita na marami pong mga talagang challenge ang hinaharap po ang ating bansa, hinaharap ang Israel. No, kailan lang, nako, antindi, natamaan yung Jerusalem. So ipag-pray po natin ito mga kapatid at maging ang patuloy na nangyayari po sa hindi nga lang sa ating bansa kasi sinasabi po ng mga professionals o ng mga leaders po ng ating bansa ang totoo hindi lamang tayo yung sasabihin mong nakakaranas po ng challenge, no? Sabi nga sino ba naman may gusto talaga niyan? Talagang humaharap po tayo kasi dami talagang nagrereklamo dahil ang taas ng mga bilihin, ng gas, at sinasabi po, tataas na naman daw po, no? Next week, no? Tataas na naman daw. So sinasabi at umaalma rin yung mga, mga may bigasan, no? May mga negosyo, no? Na kung saan, magtataas din daw sila. Naku po, ayan na, ang daming tumataas. Pero mabuti po ang Diyos. Kasi sa kabila na daming, sasabihin natin talaga, humaharap po tayo sa ganitong challenge. Pero kapatid, I believe, ito lang yung bagay na nakikita ko no? Kailangan talagang tumaas no? Kung titignan po natin sa perspective ng ating Panginoon, talagang baka may ini-increase din ang Lord sa atin. No, napapansin niyo po ba, baka yung mga sahod niyo, mga tumaas din naman. Noon, kumbaga yung atin pong mga resources, salamat sa Panginoon. No? Kasi sinasabi nga nila, ang mahal ng Daniel's fast. Pero nakakapag-Daniel's ka naman. No? Salamat sa Panginoon. And masasabi natin, buhay pa rin naman tayo. Amen? Buhay ka pa, parang walang, wala na kayong buhay. Hallelujah. Pero salamat sa Lord kasi yung buhay po natin, sabi nga sa Bible, sa Matthew, huwag kang mag-alala. Bakit? Mas mahalaga, tignan mo nga, sabi nga ng Lord, ba't yung mga ibon? Yung mga ibon, nakakakain sila. Amen? Huwag kang mag-alala kung ano susuotin mo, anong kakainin mo. Sabi mo sa katabi mo, si Lord ang bahala sa'yo. Amen? Huwag kang matakot. Ang dapat po natin gawin, no? Tayo'y mas lalong manampalataya, mas lalo po tayong manalangin, i-exercise po natin yung ating mga faith. Sa panahon na ito, kapatid, ine-encourage ko po kayo, i-exercise natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kung merong lack or merong pagkukulang o kulang, i-exercise mo yung faith mo. Kami nga po kahapon, galing po kami ng Laguna, nagulat kami. No, nagulat po kami na antindi ng blessing ng Panginoon. No, hindi po namin inaalala kasi malayo-layo rin po ang biyahe. No? At talaga naman, ang gas, pag nakikita mo yung gas, makikita mo mga 100 plus na. No? Si Pogi pa naman, ang gas ni Pogi, hindi po pwede siya sa mga muna. Inaalagaan Kaya nandun siya sa mas magandang gas. No? So pag dumadaan kami, tinitignan namin. Pero ang lagi ko lang nasasabi, salamat po Lord, nakakapagpagas tayo. Amen? At antindi nung blessing at balik ng Lord. Kaya sa panahon na ito, kapatid, ang kailangan po natin to be a warrior. To be a warrior. Ayan na naman tayo. To be a warrior and not a warrior. Amen? I-exercise po natin yung faith. Nakikita mo, yung bulsa mo, parang wala kang mahugot. It's time to exercise your faith. Amen? It's time for faith. Amen? Sabi mo sa katabi mo, it's time for faith, kapatid. Amen? Yung pananampalataya mo, gamitin mo, makikita mo, maa-amaze ka na lang. Amen? Hallelujah. And all glory to God, kapatid. Sasabihin ko na sa iyo, you are blessed. Amen? At may kaduktong yon. You are blessed to be a blessing. Hindi po ito yung panahon para tayo maging madamot. Ang totoo, ito yung panahon na dapat ang mga anak ng Diyos ay magiging blessing po. Amen? At paano ka magiging blessing? Sagot ka ng Lord. Amen? Sagot ka ng Panginoon. Nakakatuwa po, yung minsan makakapanood ka, may mga balita na mga nagtitrending,
na kung saan nanlilibre po sila ng mga gas. Sasabihin niya, maka-13 taong punta, ha? Si Donnie rin daw, si Donnie, ano nga ba yun? Pangilinan. Totoo ba yun? Tignan mo, imbis na magtaas po sila, nagbababa. No? May nakita pa nga ako ng libreng gas. Full tank, kailangan mo. Sige po, full tank. Maka-30 daw po na lumapit at Ang titindi. Kaya kapatid, tingnan po natin yung mas magandang ginagawa ng Lord. At ito yung panahon para i-exercise natin yung faith natin. Medyo kulang finances, i-exercise mo yung faith mo. Deklarahan mo kung ano yung meron ka, deklarahan mo yung bank account mo, deklarahan mo yung ATM mo, magdeklara ka. Amen. Hallelujah. Si Israel po, pag nakakakita yan ng silang dalawa, nakakakita sila ng blessing sa amin, talaga sasabihin niya na, wow, thank you po, Lord. Daddy, yung many money, many, gaganon pa yun, many, many money daw. Pero, yun doon po namin nakikita yung sinasabi ng Lord, yung childlike faith. Kung saan kapag ang isang bata, makikita mo talaga sa kanya yung pagiging pure na, yung alam mo yun, yung parang alam niya na laging meron yung kanyang magulang. Sa mga magulang, nararanasan niyo po ba yan? Yung parang, tinatago mo. Minsan gaganunin ka pa, si Pastor Jeff, ganyan kay Mami Binoon wala pa nga akong tinatago mo lang dyan Yung alam mo yun, yung kanilang faith doon sa kanilang magulang, naku po, grabe po. Kaya ko siya nauunawaan yung sinasabi ng Lord, yung ating pananampalataya, itulan mo sa isang bata. Hindi pagiging immature, kundi yung faith and belief na meron sila pagdating sa kanilang relasyon sa magulang po nila. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, huwag kang mag-alala. Si Lord ang ating provider. Amen. Si Lord, sagot tayo ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Tayo po lahat ay Hindi pa. Tayo po tayo lahat, mag-pray tayo. Thank you po, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po because you are our great provider. You are our Jehovah Jireh. Di po kami mag-aalala at kung kami man po'y nag-aalala, Panginoon, i-shift niyo po na kung saan mas mangingibabaw yung aming pananampalataya sa inyo. At sa mga panahon na ito, Lord, in time of crisis, we believe there is a time for breakthrough, Panginoon. Kahit na dun sa kabila ng crisis, Lord, naniniwala po kami. May breakthrough, may victory na pinagbayaran nyo na po. Salamat po sa mga pagpapala at patuloy po namin ina-acknowledge, O Lord God, kayo na aming Diyos na nagbubuhos, nagbibigay ng pagpapala, Panginoon, sa bawat isa sa amin. You are our good shepherd, O Lord God. At hindi po kami magkukulang. Salamat po. At sa oras na ito, O Diyos, pangunahan niyo po kami. Lagay niyo pong patuloy ang inyong puso, isipan sa amin pong buhay. Lord, we speak and declare for heavenly perspective, O Lord God. Na kung saan, Panginoon, sa bawat ginagawa po namin, ang makikita namin, O Lord God, yung laman ng puso niyo. Ang makikita po namin, ang salita niyo, ang makikita po namin, mga pangako niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord God. Pangunahan niyo po kami, banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Lord. Pwede mo bang batiin katabi mo? Shalom sa iyo, kapatid. Thank you, Brother John. Shalom po sa lahat. So, mga kapatid, saglit lang po itong ating mensahe. Dahil ito lang yung binigay ng Lord. Wala nga kaayos-ayos yung PowerPoint niya. Sa bagay na binigay ng Lord, may mission po tayo. Ito, tanong. Ay, dati hindi ko muna pala inilagay. Yan na naman tayo sa mission natin Wala na tayong kopyahan dito Doon, nababasa pa. Ano vision natin? Apaka-excite nun, mga kapatid. Amen. O ba? May iba sumasabay na.
Okay lang yan. Shepherd staff across the nation. Amen. Yun yung pinakita ng Lord. Yun yung mata ng Diyos na binigay po sa Jagsgo. Amen. At meron tayong mission. Ano po mission po natin? To extend the shepherd's love and touch to the lost and strengthen the nations until He comes. Kaya to the ends of the earth na to, at salamat sa Lord, itong mission ng Panginoon na binigay po sa atin salamat, nakasunod doon sa binigay din niya, itong Genco na ito, to the ends of the earth. Sabi, until He comes. Pwede bang maipapangako mo ba sa Lord na mananatili ka sa Lord until He comes? Mananatili kang uhaw, mananatili kang on fire, mananatili kang naglilingkod sa Lord until He comes. Amen. Hallelujah. Kung dadating ka man ng hihina, bumalik ka lang sa Lord. Magpalakas ka sa Panginoon. Magpainit ka sa Lord. Amen. Kasi may mission tayo at ang mission po natin, hindi ito yung sasabihin mong kontrata lang na hanggang 3 years, hanggang 4 years. Wala po. Ang binigay ng Lord sa atin, ano po? Until He comes. Hanggang sa pagbabalik na ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag mo akong iiwan, ha? Hallelujah. Hanggang sa pagbabalik na ng Diyos. Sabi, yan yung i-extend natin. Yung love ng ating shepherd, yung touch ng Panginoon sa atin. Saan daw po? Sa lost. Ang daming nawawala, ang daming naliligaw. At ano daw? Strengthen the nations. Palakpakan po natin ang Lord for global missions po natin. Thank you po, Lord. Hallelujah. Sabi dito, number 1, extending the shepherd's love and touch. Sabi ng Lord, sa atin po. The pillar emphasizes actively seeking the lost with Christ-like compassion. Ano po yung kailangan po natin? Sabi si Lord He is looking for someone na kung saan meron pong compassion. Sabi, Christ-like compassion. Hindi lang po basta compassion, kundi katulad ng compassion ng ating Panginoon. Amen? Christ-like compassion. Kung paano nagkaroon ng awa, habag ang ating Panginoon, dapat maging ganun din daw po tayo. Amen. Sa pagsik sa lost. Kaya kapatid, salamat sa Lord yung pinakitang vision ng Panginoon sa atin. Sabi daw dapat ang ating vision, ang nakikita natin, ano daw po? Kung ano yung nakikita ng Lord for harvest. For lost souls. Hallelujah. Tandaan mo yan, kapatid. Christ-like compassion. Sabi, mirroring the shepherd who pursues the one lost sheep. Diba, ganun po yung heart ng ating shepherd. Yung isa lang ang mawala. Ano pong gagawin ng shepherd? Hahanapin niya yung isa lang. Kapatid, tignan mo nga yung paligid mo. Mukhang maraming absent ngayon. Nangangamusta ka ba sa iba? No, nangangamusta ka ba sa sa ibang mga kapatiran natin? No? Mga kabataan, mga nanay, tatay. Pero marami pong nagpaalam ngayon. Ipag-pray po natin. Maraming mga may sakit-sakit at may mga nawalan ng mahal sa buhay. Ipag-pray po natin. Sabi dito magkaroon tayo ng Christ-like compassion. Ang hingin po nating compassion is Christ-like. Amen. Na kung saan kahit yung isa lang ang nawawala, hahanap-hanapin ng shepherd. Sabi, mirroring the shepherd who pursues the one lost sheep. Hindi papayag yung shepherd na hindi niya matagpuan, hindi niya makita. Yung kaisa-isang tupang nawala. Yan po yung mission na binigay ng Lord sa atin. Extending the shepherd's love and touch. Yung naramdaman mo, yung ipinaparanas ng Lord sa iyo, i-extend daw po natin sa iba. Amen. Alam niyo po, nakakatuwa, doon sa Kainta, pag tinanong niyo sila, o minsan, o madalas nga, tinetestify nila. Sabi ba naman nung siya'y nag-testimony, sabi niya,
Sabi nila, nung siya'y nag-testimony nila, tapos siya, nung siya'y nag-testimony, ay niya, grabe talaga, ang babait ng ano dito, ng mga staff daw sa church. Nung siya'y bago pa, no? Nung siya'y bago pa, ang babait ng mga staff. Tapos, one time sinabihan namin, antindin nyo naman po, ang bait nyo naman, ba't kayo ganyan, no? Kasi, lagi kami pinapakain doon. Fasting lang kasi madalas po doon, bibili siya ng maraming siomai, bibilan niya lahat kami doon. No? Sabi ko, tas gumagastos talaga po sila. Sabi ko, wag na po kayong gumastos, wag na. Ngayon nga, yung mani ni Sister Nena, nakaano na, balot na. Para madaling daw. Si Sister Cherry din. Nako po. No, nakakatuwa po, napagkikwentuhan namin nila Sister Christina yan, na parang, nakakatuwa naman itong mga taong ito. No? Ang madalas sinasabi nila, kasi po, naramdaman namin sa inyo iyan. Naranasan namin sa inyo yan. Kayo nga po, ang bait nyo. Sinasabi po niya sa church, sa buong church. Sabi ko, bigla akong na-realize na, uy, nararamdaman din pa. Ibig sabihin, kapatid lang, hindi po natin itinataas yung sarili natin, o ang church, o ang workers, leaders, hindi po. Kundi, salamat sa Lord, ibig sabihin, na-extend po natin. Amen? Na-extend po natin na kung saan may nakakaramdam pala nun. Yung simpleng binigyan mo ng tubig, yung simpleng itinimplahan mo ng kape, may nakakaramdam pala nun na kung saan na-extend yung love ng Lord sa kanila. Amen? Na kaya minsan mapapatanong sila, ang titindi naman nila, naku, ano. Kaya ganun din yung kanilang parang balik sa church, balik sa atin. Kasi meron kang ginawa. Amen? Meron kang ginawa. Minsan di ba may mga istoryang ganyan, tinulungan mo lang yung pulubi. Ay, may mga ganyang anong ba tawag dun sa mga experiment? Social experiment, di ba? Minsan pupulu-pulubi pa sila kunyari. Tapos nila kung sino tutulong sa kanila. No? Tas ang kapalit pala, meron palang iPhone, may mga kapalit na no? Sabi nila parang experiment. Pero kapatid, totoo ito yung binigay na mission ng Panginoon sa atin. I-extend po natin. Sinasabi, uso na o nawawala na yung parang pakialam sa kapwa o pakikipagkapwa, parang nawawala na daw po. Pero ikaw na Kristiyano at ikaw na anak ng Diyos, hindi mawawala na i-extend mo yung love ng Lord sa iba. Amen. Kahit nga wala ka na. Amen. Yung simple mong encourage sa kanila, yung simpleng touch mo sa kanila. Yung may nag-chat pa nga po at may nagsabi, nag-testify, hinihintay ko lang na i-chat ako ni Pastora. Sabi ko talaga sa kanila, sa mga anak ko, pag ako chinat ni Pastora, a-attend kami. Buti pala na i-chat ko yun. Naghihintay lang daw po sila yung time na yon. Sinabi daw niya sa anak niya, sa mga anak niya, o anak, kasi alam nila anniversary ng church. Pag chinat tayo ni Pastora Cynthia, hintayin lang natin, a-attend tayo. Ha? Ay ba nasabi ko? Pastora Cynthia ba nasabi ko? Pastora Cynthia. Ayan, si Pastora Cynthia. Pastora Cynthia ba nasabi ko? No, sabi, mag-chat lang ako ni Pastora Shelo. At least hindi burger. Oy, onti na lang. Hallelujah. Kapatid, yung bagay na iyon, kaya kung ikaw ay head ng Yumakaw, head ng Yadaw, ng Yaw, kahit ka nga hindi head, dahil ito'y mission na binigay ng Lord sa atin, Jugs go. Amen? Yung isang chat mo, baka hinihintay lang ng isang kapatiran. O yung isang chat mo na hinihintay ng kamag-anak mo. Kahapon, tinitestify ni Sister Christina. Di ba alam naman po natin at nakikiramay tayo sa pamilya nila, yung
asawa ng kanyang pinsan. Alam niyo po, ginamit siya ng Lord para makakilala sa Panginoon iyon at napag-pray. Alam niyo po, ang sabi sa kanya nung kanyang pinsan, sabi niya, salamat madali niyang parang natanggap daw yung pagkawala ng asawa, gumaan pagkatapos siyang ipag-pray ni Sister Christina. Palakpakan natin ang Lord. Nauna, hindi po ganun yung kanilang relasyon. Pero ginamit ng Diyos iyon, naging maayos, pa siya, minister, nakapag-pray pa. Hallelujah! Kapatid, sabi nga niya, yung turo niya kahapon, agarang pagsunod. Amen? No, minsan baka hinihintay lang ng kamag-anak mo na i-chat mo siya, kamustahin mo siya. Huwag tayong, katulad na ina-share ko po, di ba? Huwag tayong maging, too late syndrome. Na kung saan kapag sana pala chinat ko siya, wala na siya. Naku po. Sana pala pinatawad ko na siya. Kaya kapatid, I believe na ipinapaalala ng Lord sa atin ito. This is our mission. Extend the shepherd's love and touch. Bakit tayo nagmi-minister sa Karen, yung ating pong global? Hindi po madali yun. Amen? At malaki rin po yung sasabihin nating expenses. Lumalaki. Pero bakit po tayo magsasacrifice ng ganon? Bakit tayo magtatanim ng ganon? Para lang ma-sharean sila doon. Yun ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen? I-extend yung love and touch ng ating shepherd. At maraming nababago ang buhay ng mga tao. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Lord. Hallelujah. Luke 15:4, seeking the lost. Basahin po natin, 1, 2, 3, fire. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Ganun katindi ang ating Panginoon. Yung isa, hahanapin niya. Iwan muna niya yung 99. Diyan muna kayo. Ilalak niya, diyan muna kayo, safety. Ganun katindi. Alam niyo po kapatid, pwedeng isipin ng shepherd na, teka lang, mas marami naman to eh. Marami pa naman sila. Hindi. Ganun po kasi ang heart ng Lord. Na kung saan dapat maging ganun din ang ating heart. Amen. Basahin po natin, Matthew 9:36, compassion of the helpless. 1, 2, 3, fire. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Hallelujah! Ang dami rin pong ganito. Helpless, harass, abuse. Ang dami po ngayon na-abuse. Nangangailangan ng tulong. Pero helpless sila. Di po nila kaya. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Lord. At pwedeng ikaw ang gamitin ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Meron tayong project care. Ayan na. Because God cares. No, meron tayong project care. Kapag meron po nangangailangan sa labas ng church, ine-extend po natin yung help. Amen? Hallelujah. Yan ang ating Diyos. And we will pray for them, kapatid. Let's pray for them. Dahil marami yung harass, helpless, marami nga po yung naaabuso ngayon. Lalo na kung titingin ka sa mga, ito lang po one time, kami sinundo namin sila Israel, Ezekiel. May nakita kaming nanay, nabigla na lang siya. Maayos naman po, maayos siya. Yung parang alam mo yun, nakabihis po, may cellphone pang hawak, may bag. Yung parang nagsundo rin o naghatid. Biglang umiiyak po sa gilid ng kalsada. Biglang umiiyak. Tapos wala siyang boses. Gumaganon-ganon siya. Nakita namin. Naku, yan na naman, project. May isang buhay na naman po tayong naligtas at na-rescue. Hindi.
Pero alam mo, inano namin kasi kami ni si Saji, si Pastor, nandun na sila. Tawagin natin si Pastor. Tinawag namin si Pastor, Pastor, babe. Alam niyo po, kinausap ni Pastor, binila ng tubig, kumalma. Ayun po pala, meron siyang dinadamdam. At gusto lang daw po niyang mailabas. Maayos siya eh. Ayun po pala, classmate, nanay ng classmate ni Israel. Sabi ni Israel sa akin, Mami, that's the mother of my gano'n, may sinasabi siya. Basta may classmate siya inaano. Sabi ko, no, maayos yun. Sabi ko, hindi ko pinapansin. Maya-maya nung kinakausap na namin at kumalma na siya, oo nga pala, classmate. Yung po pala, meron siya, sabi niya, lang siya, gusto niyang ilabas. Pero alam niyo yun, yung parang, pati yung mga traffic, yung mga driver tricycle driver, nag-aalala na rin po sa kanya. Kasi di ba, ang dami pong mga iniisip nila. Baka daw biglang, mamatay, tumawid, Pero sabi ng isang driver, baka daw ang iniisip pa niya, yung makasagasa daw, makadamay pa kasi yan eh. Baka makadamay. Siyempre, pag nasagasaan, ang may kasalanan. Kaya natin, sabi nila, po natin. Pero sa madaling salita, napag-pray po siya at umayos po siya. Sabi ng mga driver, ayan, kausapin mo si Pastor, buti na lang may pastor dito. May pastor. May isang buhay na naman po tayong nailigtas. Abangan ang susunod. Pero alam niyo po, ang dami pong ganyan. Helpless. Yung panalangin mo lang, isang tubig nga lang pong binigay namin, kumalma na siya at napag-pray po siya, umayos na siya. Yung pala, ang bigat na nung kanyang dinadamdam. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, kailangan ka. No? Kailangan ka ng mundong ito at tinatawag ka ng Lord to move beyond words and provide a tangible healing touch to a broken world. Amen? Makikita po natin, ang dami ngayon broken. Kaya yung healing, kapatid, hindi lamang po sa physical, nakaramdaman. Ngayon, ang dami pong may sakit sa soul part. Nag-aalala, may anxiety. Maraming may ganun ngayon. Lalo po sa mga nangyayaring war na naaapektuhan po sa Middle East. Kaya yung iba gusto na umuwi. Yung iba naman ayaw, pero nag-aalala paano yung kanilang pamilya, paano yung kanilang buhay. Kaya kailangan po ng healing. Kailangan ng panalangin po natin. At aksyon po natin. Amen. In Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Ba't daw po nandito ang Panginoong Yesus? Sabi, hanapin at iligtas ang naliligaw, nawawala. Amen. Pangalawa, sabi, strengthening the nation. Amen. Sabi, extend the love and touch and strengthening the nations until He comes. Sabi, this mandate focuses on global discipleship. Kapatid, Pastora, malayo yung mga gusto ko sana silang kapatid, may cellphone na ngayon. Amen, kung sa school nga, nagkakaroon ng hybrid. Minsan may online, face-to-face. Mga trabaho ngayon, may mga work from home. Yung imaginein mo, pwede pala yun, work from home? Di ba dati parang di naman uso yun, walang ganun. Pero isasabihin mo, accountant ka, pero work from home ka. Ang dami ngayong trabaho po, puro work from home. Parang alam mo yun, posible palang mangyari yung ganon. Kapatid, kung ginagamit yan ng kaaway din sa hindi mga magaganda, gamitin po natin ang social media to disciple. Amen? Pwede kang mag-share ng word, i-disciple po sila. Anong oras? Hanapan natin ng oras. Amen. Hallelujah. At hindi lang po local. Ang ating pong desire at pinagpipray, even global.
Kasi yan ang sabi ng Lord, yan yung mission, strengthen the nations. Amen. Sabi, and bringing restoration to the ends of the earth. Ang totoo, marami namang Kristiyano. Tama? Marami namang mga nakakilala na sa Lord. Pero, nawala na. Makikita mo, nanlamig na sa Panginoon. Nakikita mo, napunta na sa makamundong buhay. Makikita mo, dating active, makikita mo ang init sa Panginoon. Kapatid, pwede kang gamitin ng Lord at magpagamit tayo sa Lord para ma-restore po sila. Amen. Sabi, to the ends of the earth. Matthew 28:19-20. Basahin po natin. 1, 2, 3, fire. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the ends of the age, to the very end of the age. Itong magandang pangako po ng Lord sa atin. Pinapa-go tayo ng Diyos, disciple tayo ng Lord. Saan daw po? Sa Pilipinas lang po ba mga kapatid? Sabi dito, all nations. Baka kapatid, may calling ka sa Canada. Baka may calling ka sa UK. No? Hindi natin alam. Pero malalaman mo yan kapag nag-go ka sa Lord. Sabi, therefore, go and make disciples of all nations. Yan ang pinapagawa ng Lord sa atin. Sabi pa, teaching them to obey everything I have commanded you. Ano daw po ituturo natin sa kanila? Sumunod. Sumunod sa ating Panginoon. Sumunod sa utos at sasabihin ng Lord. Ito maganda. Pinapagaw tayo ng Lord at sasabihin mo, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi pwedeng sa iba't ibang bansa pa. Pero may pangako po ang Lord sa atin. Sabi dito, surely, I am with you always. So, ibig sabihin, pag ikaw nag-go, pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, surely, kasama mo ang Diyos. Huwag kang matakot. Bakit? Kasama natin ang Panginoon to the very end of the age. So, ibig sabihin, kahit short term o long term, ang pagsunod mo sa Panginoon, kapatid, saan ka man dalhin ng Lord, kasama mo ang Lord dyan to the very end of the age. Amen? Hanggang sasabihin mo sumusunod ka, kasama mo ang Diyos. Hallelujah. Pag ikaw lumabas doon sa protection ng Lord, ayan na, nakakatakot. Pero hanggat nag-go ka, hanggat sumusunod tayo sa Panginoon, sabi ng Lord, surely, I am with you always. Kahit nasasabihin mo, mahirap, may challenge. Merong language barrier, merong mga cultures na hindi ka sanay, mahirap, malaking adjustment. Surely, sabi ng Lord, kasama natin ang Panginoon. Amen. Sabi sa Acts 13:47, being a light to the Gentiles, for this is what the Lord has commanded us. Ano daw po? I have made you a light for the Gentiles that you may bring salvation to the ends of the earth. Kapatid, kasama po tayo dito. Dala-dala natin yung natanggap natin mula sa Panginoon na salvation at i-extend natin sa iba. Amen? Kung ikaw ay willing, say amen. Amen. Sabi, to establish God's kingdom by teaching obedience to Christ's commands and bringing salvation to all peoples. Wala po tayong pipiliin. Amen. Wala tayong pipiliin kahit na sabihin mong tribo. Hallelujah. Dahil yan ang pinapagawa ng Lord sa atin. Si Lord ang bahala po sa atin. Si Lord bahala magturo po sa atin kung ano sasabihin natin. Si Lord ang bahala magbigay ng strategy, ng plano, paano po gagawin iyan. Amen. Pero isang bagay na specific na sinabi ng Lord dito, ano ituturo natin? Obedience to Christ's commands. Tuturuan
Tuturo ang pagsunod sa Panginoon. Amen. So bago magturo sumunod sa Lord, tayo muna matutong sumunod sa Panginoon. Isaiah 49:6, he says, basahin po natin, "It is too small a thing for you to be my servant, to restore the tribes of Jacob and bring back those of Israel I have kept. I will also make you a light for the Gentiles, that my salvation may reach to the ends of the earth." Amen. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Lord. No? To be the light. Amen? Hallelujah. Para magliwanag. Pangatlo, mabilis lang po ito, until He comes. To the ends of the earth na yan. Hanggang sa pagbabalik na ng Panginoon. At pagkatapos doon, ang totoo, hindi doon natatapos ang ating assignment. Pero binigay ng Lord itong mission na ito sa Jagsgo. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka dito. This establishes an urgent. Sabi mo nga, urgent. Urgent po ito, kapatid. Eternal perspective linking the completion of the mission to Christ's return. Hanggang sa pagbabalik na ng Panginoon. Matthew 24:14. Basahin po natin. 1 to 3, 5. "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then," ano daw po? "The end will come." Kaya alam mo yun, minsan parang nadidelay. Ang tagal. Bakit? Ang tagal kasi sumunod ng mga Kristiyano. Ang tagal kasi sumunod ng mga anak ng Diyos. Iyan sabi ng Lord dito, the end will come. Kailan daw po? Pag na-preach yung gospel of the kingdom, saan daw po? To all nations. Sabi mo nga, all nations. Sabi, to all nations. And then, ano daw po? The end will come. Kapatid, madali pong mag-share ngayon. Lalo po, may cellphone. Dati, mahirap. Yung mga BP pa. Ay, BP ba tawag doon? Ayan, di natin alam. Beeper. No? Mahirap noon. Noon pa, sulat din. No, ngayon po, halimbawa, ang kamag-anak mo nasa Taiwan, kamag-anak mo nasa Alaska, pwede kayong mag-chat. At ang totoo, hindi lang chat. Pwede pa kayong mag-video call. Yung one time, naka-video call ko yung pinsan ko sa Alaska. Sabi niya, it's already 9 p.m. here, sabi niya, evening. Pero ang itsura, ganyan. Parang tanghali, alam mo yun. Sabi ko, gabi. Sabi niya, talaga. Sabi, dumadating sa kanila kasi gano'n. No? Kaya naman po, minsan, umaga, pero parang gabi. Tapos, minsan naman po, umaga sa kanila, ay gabi, pero ganyan ka, kaliwanag. Ganun po yung sa kanila. Sabi ko, wow, ang galing naman. Kaya minsan daw po, yung kanilang ang laki ng adjustment. Kasi gabi, pero parang tanghali. Parang umaga sa kanila. Ay ko, ang galing. Kasi napakita po niya na ganun. Kapatid, ngayon ang dali. Kasi may social media, meron po tayong mga, alam mo yun, nag-provide ang Diyos ng ganyan. No? Ng mga platforms na ganyan. Nag-provide ang Lord. Kaya kung ikaw may kamag-anak ka sa ibang bansa, di ba ang dali pong i-chat? Kaya kapatid, pwede mong abutin yung mga kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay. Amen. No, i-share mo ang word ng Lord. At ang totoo, itong ating pong mga live stream, pwede mo ring i-send. Na kung saan walang ganong kalaking Dati magpapaload ka pa ng ano tawag doon? Yung para makatawag ka sa ibang bansa. Roaming. Ngayon magpapaload ka lang ng halimbawa online, yung mga promo pang internet. No? Ganun lang noon. Ngayon, ang dali na po. Amen? Lalo pag may wifi ka sa bahay.
Parang unlimited, pwede mong makausap. Kaya nga daw si Sister Jo, bigla na natatawag si Iglesia ng mga alanganing oras. Sasabihin daw niya, "Ne, antok na ako, ne." Tatawag lang daw si Iglesia, makipagkwentuhan lang para kumain, para may kasama. Sasamahan daw niya yun, tsatsagain niya, "O sige." O sige. Pero kasi ganun nakabilis, ganun nakadali. Amen. Kaya kung titignan po natin at may iba yung ating perspective, malagay yung perspective na galing sa Panginoon, makikita mo talaga na pwede, posible naman talaga. Amen. Na kung saan, madali po pwede makapag-share ng word kahit nasabihin mo sa iba pang lugar. 1 Peter chapter 5, reward for faithful servant. Sabi mo, reward. Hallelujah. Basahin po natin, 1 to 3, fire. "And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away." Kapatid, kahit na sabihin mong ginto, pagdating ng panahon, hindi mo na yan madadala. Amen? Yung yaman, bilyon, maging yung mga maleta, hindi mo naman na yan madadala sa Pero yung reward na binibigay ng Lord doon sa mga naging faithful na anak ng Lord, sabi, crown of glory that will never fade away. Amen. It will never fade away. Hallelujah. To remain steadfast in our calling. Sabihin mo nga, steadfast. Sabi, to remain steadfast in our calling, working diligently until the chief shepherd returns. Amen? Sabi mo sa katabi mo, manatili ka, kapatid. Manatili tayo sa paglilingkod sa Panginoon. No, tayo po'y at work dapat. Si Lord at work. Tayo po dapat at work. Kumikilos. Amen. Tayo po'y dapat active. Sabi mo sa katabi mo, dapat active ka, kapatid. Dapat active ka. Ito mahirap pag hindi ka active o sa physical. Ano pwede mangyari sa'yo? Lagi ka nakahiga. Laging nakaupo. Di ba yung buto mo pag nasanay na ganon, pag tayo Kaya kailangan tayo kumilos-kilos. Amen. Hallelujah. Lord, ang napakahalaga yung sasabihin mo pagising mo ng umaga, yung mag-stretching ka daw po, yung unat-unat ka, napakahalaga po kasi ilang oras kang nakahiga. Ilang oras yung sasabihin mo, nakahiga kang ganon. Buti ba kung natutulog ka, pag ganon-ganon ka? Wala naman siguro. Kaya sabi yung pagising ng umaga, yung nag-stretch ka, di ba yung pag nag-stretch ka, maririnig mo, yung mga buto mo, tumutunog. Ibig sabihin, na-stretch kasi na-stuck po siya na hindi man nakaganon siguro. Hindi ka man siguro nakaganto matulog. No? Kaya napakalaga, kaya nga sabi guys, stretch. Sabi mo nga, stretch. No, yung spiritual na buhay po natin, yung anointing natin, yung faith natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Galatians 6:9. Basahin po natin, 1, 2, 3, fire. "Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up." If. Kasama yung if. Kasama yun. Kung, kapatid. Kung di ka gi-give up. Paano kung gumive up ka na? Makukuha mo yung reward? Hindi. Paano kung gumive up ka na? Sabi ng Lord sa'yo, sige, go ka lang. Punta ka lang sa ganito, sa A, sa B, sa C. Pagdating mo ng E, andun yung blessing. A, kayang-kaya mo. B, kayang-kaya mo. Pagdating sa C, Lord, ang hirap. Suko na ako. Suko na. Makukuha mo yung reward? Hindi. Sabi ng Lord, nasa E. Pag sumuko ka, wala na. Even po sasabihin natin sa farming, hindi po madali. O halimbawa, sa mga nagtatrabaho, hindi po madali yung pagtatrabaho. Lalo na yung gigising kang maaga. Lalo na sa mga nagko-commute lang.
Gigising ka talaga, maglalaan ka ng ilang oras bago yung sasabihin mo. Lalaanan mo na yung ano mo eh. Bukod doon sa trabaho mo, lalaanan mo na rin yung traffic. Nilalaanan na rin yung traffic ng oras. Lalaanan mo rin. Tapos pagdating mo doon, kikilos ka, hindi po madali. Amen. Pero tanungin kita, pag sumuko ka na at ayaw mo na, may sahod ka? Wala eh. Kapatid, sabi ng Lord sa atin in Galatians, let us not become weary in doing good. Ayan ang kalaban natin. Pag tayo'y napagod na, pag tayo'y umayaw na, wala na. Sabi, for at the proper time, meron pong proper time, may perfect timing ang Lord, we will reap a harvest if we do not give up. Kaya sabi mo sa katabi mo, do not give up, kapatid. Hallelujah. We are called to be God's hands. Alam niyo po, kahapon may nakakwentuhan kami. Tapos sabi niya, Pastora, kamusta na po kayo? Ganyan-ganyan. Oy, mabuti po. Kinamusta nila yung mga dating youth. Si Sister Ninya, accountant na si Sister Ninya. Si Brother John, engineer na. Si Brother Louie, engineer na din si Brother Louie. Si Nicole, gagraduate na rin, engineer na din. Si Brother Jab, engineer na din. Tsaka ko nare-realize na, uy, mga ano na pala to, mga matatanda. Kinamusta kasi dating Jags ga po siya. Kinamusta. Sila, ando pa rin po sila. Mga beautiful pa rin sila, Sister Esther. Sila, Sister Ellen. Hallelujah. Sister Lek, ganun pa rin kalaki. Hallelujah. Kapatid, tsaka ko na-realize na, nga no, you are blessed, we are blessed. Amen. Hallelujah. God is good. Napakabuti po ng ating Panginoon. Hallelujah. Pero alam niyo po, kung tayo give up, halimbawa si Nicole, kasi graduating na si Nicole. Ang hirap din na yung sasabihin mo, lalo na yung pag-graduate ka na. Di ba? Madali ba, Nicole? Kaya tingnan mo, si Nicole naka-lipstick na yan. Nagba-blush on na yan, nagpa-practice na. Pagdating kanina, naka-ano na. Naka-chuks, nag-ano na siya, chuks. Nahiya tuloy, lalong namula. No? Hallelujah. Kasi practice na, magiging ano na rin siya. Ma'am, ano na? Ma'am Eng. Ay, Ma'am Eng. Practice na. Pero hindi madaling ginagawa na. Minsan sa chat ko, Nicole, at busy ka ba ngayon? Pastora, nandito po kami. Ay ko, naunawaan natin yun. Pero kapatid, kung give up tayo, sa magiging mga engineer ba yung mga yan? Mga eng? Sir Eng. Hallelujah. Kaya yun yung sasabihin mo, at the proper time, sabi ng Lord, pagdating ng proper time na yon, aanihin mo yung tinanim mo. Amen? Sabi, we are called to be God's hands and voices in this mission. Ikaw po, ako po, tayong lahat ay kamay ng Diyos. Tinig. Amen. Extending the shepherd's touch, strengthening the nations, and remaining faithful until He comes. Lagay po natin sa puso natin yan. Lagay natin sa isipan natin yan. Yan ang binigay ng Lord sa atin. Tayo kamay, tinig ng Lord. Amen. To extend the shepherd love and touch for the lost. And, ano daw? To strengthen the nations. Until He comes. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus.